Salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na miyembro ng Riksdag, mga ginang at ginoo. Nasa harap ako ninyo ngayon hindi para magsalita tungkol sa mga abstraktong usaping pampolitika o mga formalidad sa diplomasya. Narito ako upang magsalita tungkol sa isang dakila, sinauna at mapagmalaking bayan na, kapalit ng buhay, ay lumalaban para sa kalayaan nito. Ang nangyayari ngayon sa buong Iran ay hindi lamang isang karaniwang alitang pampolitika. Hindi lang ito tungkol sa alitan ng mga paksyon sa loob ng sistemang pampolitika. Ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas mahalagang bagay, isang tunay at makasaysayang pambansang pagtutuos sa pagitan ng isang sibilisasyon at ng napakabagsik na rehimen na sumakop dito. Sa loob ng halos 50 taon, mula pa noong itinatag ito, ang Islamikong Republika ay hindi kumilos bilang isang karaniwang estado tulad ng iba pang mga estado. Kumilos ito bilang isang revolusyonaryong gawain, nagluluwas ng kaguluhan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga kaalyado nito, sinisira ang soberanya ng mga kalapit bansa at nagpapalala ng mga tunggalian. Mula Baghdad hanggang Beirut, mula Sana hanggang Damasco, at itinutulak ang kanilang mga ambisyong nuklear sa ilalim ng makapal na ulap ng pagtanggi. Hindi ito naghangad ng lugar sa komunidad ng mga bansa. Aktibo niyang sinubukang pabagsakin at guluhin ang komunidad na ito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi na mababawi ang nagbago ngayon sa Iran. Hindi labanan ng mga reformista at mga hardliner ang nangyayari sa bansa ko ngayon. Sa pagitan ng pananakop at paglaya. Laban ito para sa kaluluwa ng bansa. Ang nasasaksiyan natin ay hindi isang panandaliang kilos protesta. Isa itong pag-aalsa ng isang henerasyon, ang pinakamalalim na pag-aaklas sa Iran mula noong 1979. 79. Pinag-iisa ang mga manggagawa at estudyante, kababaihan at mga minorya, iba't ibang profesional at makata, pati na rin ang mga kilalang makata. Oo, kabilang din ang ilang elemento sa loob ng komplikadong burokrasya ng Estado. Sama-sama nilang ibinigay ang huling hatol. Ang kasalukuyang rehimeng pampulitika na ito ay tuluyan nang nawalan ng lahat ng kanyang pagiging lehitimo. Sa katunayan, ito ay isang pag-aaklas laban mismo sa Rebolusyon ng 1979. Kapag namatay ang pagiging lehitimo, nagsisimula ng gumuho ang naghaharing kapangyarihan. Lubos na nauunawaan ng rehimen ang sitwasyong ito. Ito ang dahilan kaya pinapatahimik nila ang mga tinig. Pinapatay nila ang internet at tinututukan ng armas ang mga walang kalaban-laban. At ang naging kapalit ay napakalupit, isang halagang nararapat na masaksihan ng kagalang-galang na kapulungang ito. Ang mga lalaki at babae ay pinapaslang ng maramihan sa mga lansangan at sa kanilang mga tahanan. Mahigit 40,000 Irani ang pinaslang sa loob lamang ng isang linggo. Hinabol ng mga tauhan ng rehimen ang mga sugatang nagpoprotesta sa mga ospital at walang awang pinatay sila. Kinuha ang mga bangkay gamit ang mga truck ng basura. Napilitan ang mga pamilya na maghanap sa hanay-hanay ng mga sako ng bangkay na hindi nakikilala. 40,000? Ang bilang na yan ay sobrang laki at mahirap maintindihan, masyadong abstrakto. Dahil dito, para sa marami sa ibang panig ng mundo, isa lang itong estadistika. Kaya ikukuwento ko ang ilan sa kanilang pangalan at kwento. Isaalang-alang ang kwento ni Hamid Mahdavi, ang 30 anyos na bumbero mula sa Mashhad, na ginugol ang kanyang huling mga sandali sa pagbubuhat ng mga sugatang nagpoprotesta papunta sa ligtas na lugar. Sa huli, nabaril at napatay siya ng mapaniil na puwersa ng rehimen dahil lang sa pagsagip ng buhay. Isipin mo si Sina Kazemi na 22 taong gulang. Nasa huling semestre na siya sa kolehiyo ng inhinyeriya.
May panghabang buhay siyang hilig sa musika at teknolohiya. Pinili niyang ipaglaban ang sarili at ang dignidad ng kanyang bansa. Nakatingin siya sa unahan. Pinaputukan siya ng mga puwersa ng seguridad sa likod ng kanyang ulo. Sa Bushehr, al-Nars na si Mansur Haydari at ang kanyang asawa, ang guro na si Behrus Mansur, ay binaril at napatay ng makatabi habang mapayapang nagpoprotesta. Iniwan nila ang 2 maliliit na anak na may edad 8 at 10 isang pamilyang winasak dahil sa pangarap ng kalayaan. Si Negin Kadimi, isang 28 taong gulang na estudyante ng bioteknolohiya, ay lumabas upang magprotesta sa kabila ng pakiusap ng kanyang ama. Malubang na sugatan, namatay siya sa mga bisig ng kanyang ama, pabulong na nagsabi, "Tatay, nasusunog ako." Isang maliwanag na kinabukasan ang ninakaw sa isang gabi ng takot. Pero hindi pa tapos ang lagim. Nagpapatuloy ito araw-araw. Ganaparing nakablock ang access sa internet. At habang ang mga tao sa Iran ay hiwalay sa mundo, patuloy na marahas na pumapatay ang rehimen. Ngayon, pinag-uusapan ng media ang tigil putukan. Anong tigil putukan? Walang naging tigil putukan sa digmaan ng Republika Islamika laban sa mamamayan ng Iran. May mga checkpoint sa halos lahat ng kalsada, mga tauhan ng rehimen at mga teroristang inangkat nila ang nanghaharas, nanganakit at pumapatay ng mga inosenteng Iranian. Para sa mga sumisigaw laban sa digmaan at sa mga gastos nito, ito ang digmaan na dapat ninyong pinag-uusapan. Ang digmaan ng Republika Islamika laban sa aking mga kababayan. Ang digmaang ito ay nagpapatuloy araw-araw, malayo sa mga headline ng inyong mga pahayagang kanduranin at sa isipan ng inyong mga tagagawa ng palabas sa telebisyon. Pero hindi sila malayo sa aking isipan. Patuloy lumalaban ang matatapang kong kababayan. Marami ang nananatiling nakatayo kahit wasak ang katawan, ngunit matatag ang kanilang kalooban. Mas gusto nilang mamatay na nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod, at ganoon din ako. Naintindihan ni Churchill ang ganitong sambayanan nang sabi niya, "Hindi namamatay ang bansa kapag bumabagsak ang sundalo. Namamatay lamang sila kapag sumuko ang kanilang espiritu ng Estado." Narito ako upang sabihin, ang espiritu ng Iran ay hindi sumuko at kailanman ay hindi susuko. Sa kabila ng kalupitan, ang Republikang Islamiko ay mas malapit na yon sa pagbagsak kaysa dati. Kaysa sa anumang panahon mula noong 1979. At ngayon, hindi na mapag-aawayan ang katotohanan. Hindi kailanman tatanggapin ng mga Iranian ang binagong bersyon ng rehimeng ito. Sobra ng dugo ang dumanak. Sobra ng mga libingan ang nahukay. Hindi mas mabait na tagapagbantay ang hinihingi, kundi kalayaan. Mayroong aspeto ng militar sa mga pangyayaring ito na masusing binabantayan ng kapulungang ito at hindi ko ipagkakaila yon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, anuman ang takbo ng operasyong militar na kasalukuyang nakahinto, kung mapapabilis man nito ang pagbagsak ng Republikang Islamiko o lalo lamang nitong palalalimin ang mga hidwaan sa loob nito, ang magiging wakas ng Rebolusyong Irani ay hindi matutukoy ng anumang panlabas na puwersa. Ito ay matutukoy ng mismo mga kamay ng mamamayang Irani. Ang Rebolusyon ng Leon at Araw ay pag-aaklas ng mamamayan ng Iran noong Enero gamit ang sariling dugo at tapang. Hindi kailanman mapipigilan o mawawala ng kahit anong plano ng rehimen, anumang diplomasyang manyobra o anumang resulta ng militar. Ang mamamayan ang unang kumilos at ang mamamayan din ang magtatapos nito. Kung itulak ng operasyong militar ang Islamikong Republika sa bangin ng kasaysayan kung saan ito nararapat, naroon kami handa, organisado at determinado na itayo ang susunod na darating. At kung makaligtas ang rehimen sa agarang unos,
Ipagpapatuloy pa rin namin ang revolusyon hanggang sa ito'y ganap na makamit. Kami ang nagsimula at magtatapos ng paglalakbay na ito. Hindi talaga tayo binigyan ng kasaysayan ng ibang pagpipilian. Sa tuwing tinitingnan ko ang Europa, nakikita ko ang pag-aalinlangan at kawalan ng kakayahang makita ang tunay na sitwasyon sa mga lansangan ng Iran. Nadismaya ako pero hindi ako nagulat sa pagmamadali nilang makipag-ugnayan sa kriminal na rehimeng ito. Pinatay ng rehimeng ito ang 10,000 nilang sariling mamamayan. Ang rehimeng ito ay nagpopondo ng terorismo sa Europa, kabilang ang Sweden. Ang rehimeng ito ay nagbabanta at nanginggikil sa mga pamahalaan sa Europa gamit ang mga bihag at karahasan. Ang Europa na pinaniniwalaan ko ay dapat ipaglaban ang karapatang pantao, demokrasya at pagkakapantay-pantay. May maipagmamalaking kasaysayan ito ng naunang pakikibaka. Nakipaglaban-laban sa apartheid sa Timog Aprika, sumuporta sa kilusang Solidarność sa Polonia, at ngayon sumusuporta sa mga Ukrainian sa kanilang laban para sa soberanya. Kaya, bakit dapat maging iba ang Iran? Hindi ba gaanong mahalaga ang karapatang pantao ng mga Iranian? Mas mababa ba halaga ng buhay nila? Siguro sa iba, pero hindi sa amin. Sa kasamaang palad, hindi na ito bago. Sa loob ng mga dekada, pinagbigyan at pinalakas ng Europa ang rehimeng teroristang ito. Iyan ang patakaran na tumulong sa rehimeng ito na manatili at pumatay ng sarili nilang mamamayan. Umaasa akong pilitin ng gobyerno ng Sweden, ang European Union at iba pang bansa na suportahan ang mga Iranian sa kanilang laban para sa kalayaan. Natutuwa at naengganyo ako na makita na maraming miyembro ng Riksdag mula sa iba't ibang partido ang narito ngayon upang makinig sa mensahe mula sa mga tao ng Iran. Sa ngalan ng aking mga kababayan na madalas pinapatahimik, nagpapasalamat ako sa inyo. Mga iginagalang na miyembro ng Riksdag, hindi na ito usapin ng malayong heopolitika. Nagkaroon ng pangseguridad na emerhensya sa Sweden mismo. Kumpirmado ng Swedish Security Service, SEPO, kasama ang Swedish Police Authority, na ang Republikang Islamiko ng Iran ay kumikilos sa Sweden sa pamamagitan ng mga kriminal na network ng mga tagapamagitan. Hindi lang ito basta mga operasyon ng pagmamanman. Nagsasagawa sila ng mga kilos ng pananakot at karahasan laban sa mga komunidad ng Hudyo, mga Iranianong disidente at mga mamamayang Suweko sa pangkalahatan. Noong ika-3 ng Marso ngayong taon, kaagad pagkatapos ng kanilang aktwal na pagsisimula, dahil sa kasalukuyang sigalot sa gitnang silangan, naglabas ang SIPO ng isang agarang pampublikong babala tungkol sa pagtaas ng antas ng banta. Hindi ito haka-haka, kundi pahayag mula sa mismong ahensya nilang pangseguridad. Ito ang dahilan kung bakit partikular na mapanira ang sitwasyong ito. Ginawawala ang mga kriminal na network ng Tehran kahit sa pagitan ng misyon. Napapasok na sila sa lipunang Suweko. Iyan din ang parehong mga network na itinuturing na malaking panloob na banta sa pampublikong seguridad. Matatag na tumugon ang Suesya. Naglagay kayo ng mga paghihigpit sa mga empleyado ng Embahada ng Iran. Kinasuhan ninyo si Hamid Nouri dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa ilalim ng universal na jurisdiksyon na naging makasaysayang president. Ngunit hindi ito nagtagal. Ipinadala ng Sweden si Nouri pabalik sa Tehran, kung saan sinalubong siya bilang isang bayani ng kanyang mga kasamang mamamatay tao. Habang siya ay nakabalik upang magyabang tungkol sa kanyang mga krimen sa telebisyon ng Estado, si Dr. Ahmad Reza Jalili ay napilitang magpatuloy sa pagdurusa sa mga silid ng torture ng rehimen. 10 taon na mula nang siya ay dinakip at siya ay bihag pa rin hanggang ngayon. Ang mga desisyong tulad nito ay nagpapalakas ng loob ng rehimen na kumuha pa ng mas maraming bihag, gumawa ng mga krimen at agresibong hamunin ang buong mundo.
Isang senador mula Pransya ang nagsabi sa akin ilang buwan na ang nakalipas. Ang ating mga gobyerno ay naging bihag ng sarili nating mga bihag. May kapangyarihan pa rin ang mga gobyerno na magpasya kung susunod sila sa ganitong pananakot o hindi. Sinabi minsan ni Václav Havel, ang tanging tunay na seguridad sa mundo ay ang seguridad na nakaugat sa katotohanan. Habang nananatili sa kapangyarihan ang rehimeng ito, hindi magiging ganap na ligtas ang Sweden at ang malayang mundo. Bakit sumali ang Sweden sa NATO? Dahil sa mga digmaan ng pananakop ni Putin laban sa Ukraine. Tama at kinakailangan ang desisyong ito. Tandaan, hindi lang nanonood ang Republikang Islamiko sa digmaan ng Russia. Nagpadala ang Tehran ng drone at teknolohiya ng misail sa Moscow. Ang mga armas na gawa sa Iran ay tumama sa mga lungsod ng Ukraine. Ang teknikal na kooperasyon ng rehimen ang nagpalakas sa kakayahan ni Putin na maglunsad ng digmaan laban sa isang demokratikong kapitbahay. Tulad ng sinabi at pinagtibay namin ni Pangulong Zelensky, ang banta ng Russia sa Europa at ang banta ng Republikang Islamiko sa Europa ay hindi dalawang magkaibang problema. Ito ay dalawang pagpapakita ng iisang hamon. Ngayon, ang Sweden ay bahagi na ng kolektibong depensa ng NATO. Pero ang kolektibong depensa ay hindi lang militar. Ito ay politikal, ekonomiko at moral. Kinakailangan nito na ang mga demokratikong bansa ay kilalanin ang mga banta ng buo at kilalanin din ang suporta ng Republikang Islamiko sa agresyon ng Russia bilang isang direktang usapin ng seguridad na tunay na mangganoon. Ngayon, hayaan ninyo akong magsalita ukol sa mga posibilidad sa hinaharap, hindi sa kasalukuyang panganib. Ang ugnayan ng Suecia at Iran ay may malalim na pinagmulan. Noong mga unang dekada ng ika-20 siglo, ang mga espesyalista at kumpanya mula sa Suecia ay bumuo ng matibay na ugnayan sa Iran. Sa pagdiriwang ng 2,500 taon ng sibilisasyong Iranian sa Persepolis, kinatawan ang Suecia ng Noong prinsipe at tagapagmana na si Carl Gustav. Magkatabi kaming nakaupo ng kanyang kamahalan at nag-usap kami tungkol sa kinabukasan ng ating mga bansa at mga mamamayan. Ang demokratikong Iran sa kinabukasan ay mapapabago sa kalkulasyon sa seguridad ng buong rehiyon at ng Europa. Agad nitong wawasakin ang mga network ng mga proxy na kumikilos sa teritoryo ng Sweden. Wawakasan nito ang diplomasya ng mga bihag na sumira sa relasyon sa mga kanduraning bansa sa loob ng mga dekada. Magkakaroon ng kooperasyon sa intelihensya at sa pamamayani ng batas. Ititigil nito ang suporta sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Tinitiyak nito ang enerhiya ng Europa sa mga darating na dekada. Ilitaw siya bilang isang natural at estratehikong kapartner, isang bansa na may 90 milyong tao na may pambihirang human capital, isang mayaman at masiglang sibilisasyon. At ang hangaring muling bumangon matapos ang mga dekada ng maling pamamahala. May lahat ng dahilan ng Sweden para maging bahagi ng kinabukasang ito. Ang kanilang kahusayan sa teknolohiya ng impormasyon at digital na infrastruktura, ang kanilang industriya ng depensa, at ang world-class na kakayahan ng Saab sa aerospace at depensa. Ang kanilang pamana sa inhinyeriya sa Volvo at Scania, dedikasyon sa kultura at tradisyon ng precision manufacturing at industrial na inobasyon. Lahat ng ito ay eksaktong kailangan ng isang Iran na muling itinatayo. Hindi ito kawanggawa. Ito ay isang pakikipagsosyo sa pagitan ng magkapantay, sa pagitan ng mga bansa na may magkakatugmang lakas at magkakaparehong interes. Mga pagpapahalaga? Sa makasaysayang sandaling ito, kung saan hinihiling sa akin ng mga Iranian na tumulong mamuno sa isang demokratikong transisyon, pinagtitibay ko ang pangakong tinanggap ko sa buong buhay ko na maglingkod bilang isang mapagkaisang pambansang figura,
hindi panig sa alinmang partido. Hindi bilang isang naghahangad ng kapangyarihan, kundi bilang isang tagapagpadali ng katatagan, pambansang pagkakaisa, at mapayapang transisyon tungo sa isang demokratikong pamahalaan. Naniniwala rin ang iba na posible ito. Kasama ng mga ekonomista, mga eksperto sa batas, mga profesional sa seguridad, at mga lider ng civil society mula sa lahat ng panig ng politikang Iranian, bumuo kami ng detalyadong mga balangkas para sa transisyon. Ang proyektong kaunlaran ng Iran upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga institusyon at maiwasan ang kawalang katatagan. At magbigay daan sa mabilis na pagbangon ng bansa matapos ang pagwawakas ng rehimen. Mayroong plano, mayroong daan, mayroong responsableng alternatibo. Kahit sa loob ng aparatong pampamahalaan, lalong dumalalim ang mga bitak. Ayon sa mga ulat, dumarami ang miyembro ng sandatahang lakas at mga institusyon ng seguridad na tumatanggi sa utos na makibahagi sa karahasan laban sa mga sibilyan. Marami ang palihim na nagpakita kung saan talaga naroon ang kanilang kakapatan, sa bayan, hindi sa mga nang-aapi rito. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, tiwala akong kikilos sila. Sa totoo lang, walang gobyerno ang magtatagal kapag nawala ang kagustuhan ng sarili nitong mga institusyon na ipatupad ang panunupel. Palapit na tayo sa sandaling iyon. Pahintulutan ninyo akong tapusin mga kagalang-galang na miyembro ng Riksdag sa bagay na pinaniniwalaan kong pinakasimple at pinakamahalagang katotohanan ng talumpating ito. Hindi hinihiling ng mga Iranian na kayo ang lumaban para sa kanilang revolusyon. Isinasapanganib na nila ang kanilang buhay sa paggawa nito sa sarili nilang pagsisikap. Taglay ang tapang na dapat magturo ng pagpapakumbaba sa ating lahat. Ang hinihiling nila ay isang bagay na mas simple. Huwag ninyong bigyan ng lehitimasyon ang mga umuapi sa kanila. Huwag palakasin ang mga nananakot sa kanila. Protektahan ninyo ang mga naghanap ng kanlungan sa inyo at maghanda kayo para sa araw na magiging malaya ang Iran. May mga pagkakataon sa kasaysayan na ang pagiging neutral ay hindi talaga isang opsyon. Isa itong desisyon. Kapag ang pag-iingat ay nagiging pakikiisa na sa mali. Kapag tahimik na naglalatag ng tanong ang kasaysayan at matyagang naghihintay ng sagot. Hinarap ni Churchill ang sandaling iyon noong 1940. Hinarap din ito ni Václav Havel noong 1989. Hinaharap ito ni Zelensky ngayon. At sa sarili nilang matapang na paraan, kahit wala silang mga eroplano, walang mga hukbo, at walang anumang diplomatikong imyunidad, hinaharap ng mga tao sa Iran ang lahat ng pang-aaping ito sa bawat kalsada, sa bawat selda ng bilangguan, at sa bawat hindi kilalang libingan. Sumagot na ang mga Iranian. Sumagot sila sa mga kalsada at sa kanilang mga bilangguan. Sumagot sila kapalit ang kanilang buhay. Pinili nila ang kalayaan. Ngayon, ang kasaysayan ay nagtatanong ng isang mahalaga at napakasimpleng tanong sa demokratikong mundo, lalo na sa mga bansa ng Europa. Kakampi ba kayo ng mga malalayang tao o mas pipiliin ninyong magpakakampante sa harap ng mga lang-aapi sa kanila? Hindi babasahin ng susunod na henerasyon ang inyong pahayag. Huhusgahan nila ang ginawa ninyo. Hindi sila magtatanong sa sinabi ninyo, kundi sa ginawa ninyo at sa tinanggihan ninyong gawin noong mahalaga ito. At sa malapit na hinaharap, sinasabi ko ito hindi lang bilang pakiramdam, kundi bilang estratehikong paniniwala. Kapag ang Iran ay malaya na, kapag ang mga tao nito ay kabilang muli sa malalayang bansa, at ang kanilang mga anak ay magmamana ng buong bansa, walang takot. Malalaman nating lahat na ito nga ang dakilang sandali. Noong nagbago ang kasaysayan, sa mismong sandali na tumanggi ang isang dakilang bayan na lumuhod.
Sa sandaling pinili ng mga malalayang bansa na huwag ilihis ang kanilang tingin, na manatiling nakatala magpakailanman na. Noong dumating ang makasaysayang araw na iyon, ang Suesya ay ganap na handa. Nang tumindig para sa kalayaan ang sambayan ng Iranian, sinuportahan sila ng Suesya. Salamat.